Ang Diyos at ang tao ay magkasama yan dati. Nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang larawan, nilikha yan ng Diyos ang tao. And then, ang Diyos at ang tao, sila ay naghiwalay simula nung ang tao ay nagkasala. Nagkasala si Eva at si Adan. Sino nakakaalam ng kung paano nagkasala si Adan at saka si Eva? Si Adan ay kumain ng Masamas. hindi po mansanas. Kumain siya ng pagkakakilala ng mabuti at ng masama. Ang pangalan ng punong kahoy na yon ay pagkakakilala ng mabuti at ng masama. Pero makikita natin sa pinapalabas sa mga videos ay mansanas. Hindi po yan. Ang punong kahoy na yon ay ang tawag doon ay pagkakilala ng mabuti at masama. Tapos nung kumain si Eva at si Adan, naghiwalay sila. Naghiwalay sila. Nung naghiwalay sila, ang isa't ang tao, nakita ni Adan na si Eva ay hubad. Si Adan ay hubad. At doon sila tumago at nagtanim sila ng mga dahon ng punong kahoy ng igos. Kasi nagkahiya na sila eh. Kaya ngayon na tayo napapahiya sa ating nagawang pagkakamali dahil sa kasalanan ng inana natin. Di ba? Kaya minsan, reflected sa atin yung kabanalan ng Diyos. Bakit ba, nagkasala ako, napahiya ako, nagkasala ako. Pero, yung pagkasala mong iyon, ang ibig sabihin nun, the message of God is God's created you. Ikaw ay ginawa ng Diyos na, ikaw ay nilikha ng Diyos. Na kaya na ang tao ay napapahiya dun sa kanyang nagawang kasalanan, di ba? Halimbawa, si mother, si mom. May apo siya, ang anak. Tapos, nandito siya sa ringgit. Pag duman sa kanyang biyanan, manugan niya, parang napapahiya siya. Pero pag sila napalaya, kaya nga, sinisikap natin lahat na mapalaya tayo para muling mapagkatiwalaan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Yan ang ating hapon na mapagkatiwalaan ulit tayo. Na makita nila na tayo ay maging matuwid na sa... Yan, maganda yan eh. Kung pagkatiwalaan ka na, simbangan yun, pagkatiwalaan na. Kaya, nung ang tao ay nahiwalay sa Diyos, 4 na P ang daan para makabalik ka sa Diyos. 4 na P. Tandaan nyo, 4 na P ang daan. 4 na, anong madaling tandaan ng P? Pera. O, pera. Pera. Ayan, alam mo, 4 na P. Pera. Pera. O, pera. O, kaya, sa biruan dito sa mundo ay papa. O, pera na lang. Pera. 4 na pera. Unang pera, unang magsisisi. Kasi bakit ang tao magsisisi? Kasi ang tao ay nagapos ng kasalanan, nagmana ng kasalanan. Kaya ang tao ay magsisisi. Pagsisisi ang declare ng Diyos sa atin. Iyon yung requirement para tayo ay makapasok sa area ng Diyos. Dito sa mga barangay may requirement tayo para tayo makakuha ng ayuda, di ba? Di ba? Tama? Okay. Ito naman, para ang tao makapasok sa langit, may requirement dito. Ito yun, 4 na P. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, yung pinapaliwanag ko kanina sa inyo, hindi magkakaroon ng katuparan ng inyong pagsisisi kung hindi nyo tatalikuran. Ibig sabihin, prove to your repentance, approve ito na ikaw nagsisisi na, tumatalikod ka na. Wow! Si Ate Madeline, tumalikod na. Di ba? Wow, si Grace, tumalikod sa... Di ba? Tumalikod sa kasalanan. Dahil naliwanagan ka. O yan. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo. Sasabihin mo, O Diyos, na namatay doon sa cross, binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok kita para magkaroon kayo ng tinatawag na kaligtasan. Kaligtasan.
And then, pang-apat na P, pagsulat ng Diyos sa inyong pangalan sa aklat ng buhay. Pag tinanggap niyo si Jesucristo, pinapasok niyo sa inyong puso, isusulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Natanda na ikaw ay anak-anak ng Diyos. Yan. Dito po, nagtatalo di ba ang mga reliyon? Alam niyo ba na nagtatalo ang mga reliyon? Hindi po yan dapat magtalo-talo. Kasi wala naman reliyon na papasok sa langit. Ang papasok sa langit, yung mga nagsisi sa kasalanan. Joara, yung mga nagsisi lang. Halimbawa, ako ay isang Muslim. Halimbawa, ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay Katoliko, ganyan. Pero, titingnan dito ng Diyos, lahat tayo binibigyan ng Diyos ng kaligtasan. Tinitingnan dito ng Diyos kung sino ang magsisisi. Amen. Sabi niya ito, not wanting everyone to perish. Ayaw ng Diyos na kahit sino man ay mapahamak. But everyone to comes to repentance. Ang lahat ay gusto ng Diyos na magsisi. Hindi dito pinag-uusapan ko anong religion, kaya hindi dapat magtalo-talo. Kundi ang pinapaliwanag ng Biblia, kung sino ang nagsisisi, yun ang liligtas. Ako napunta dito at ako inilog ng Diyos na magturo dito sa barangay upang hindi lang kayo basta mapalaya, kundi kayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Pag hindi kayo nakapasok sa buhay na walang hanggan, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Isang impyerno at isang langit. Isang impyerno at isang langit. Kaya, please, lahat tayo ay magsisi. Magsisi tayo. Hindi lang dito tayo napalaya sa barangay, kundi meron din tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan ang maganda eh. Kaya, gusto ko, tandaan nyo, ang daan mapunta sa langit ay 4 na P. Una, magsisisi sa... Saan ka magsisisi? Anong magsisisihan mo? Sa mga nagawang kasalanan. Sa mga nagawang kasalanan, yung mga kasalanan na ginagawa. Kasi, ang dahilan no, kaya nakagawa tayo ng kasalanan, pinagmana tayo ni Eva at ni Adan. Okay. Pangalawa, pagtalikod, prove. Approve na ako'y nagsisi na, binigyan ko ng approve. Di ba ang isang papel, ito, papel yan. Hindi yan mapapatunayan kung hindi yan tatatakan. Di ba? Na yan talaga yan ay talagang lehitimong tunay. Tatatakan yan. Ngayon, kapag hindi ka tumatalikod sa kasalanan mo, useless ang iyong sisisi. Useless yan. Kasi hindi ka naman tumatalikod. Mayroon isang tao, sabi niya. Tayo na. Pumunta tayo doon sa church, mag-sipa tayo. Sabi naman ng kanyang minamahal na kaibigan, sige te, susunod ako.